Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo, may tatlong magkakaibigang kilala hindi lang sa kanilang hilig sa alak, kundi pati sa pagiging siga. Si Samuel ang pinakamatapang sa kanila, walang inuurungan. Si Dario ang pinakamalakas na mahilig manggulpe. At si Randy ang madaldal na mahilig mang-insulto ng kahit sino mang matipuhan nilang gawing biktima. Umaga pa lang, makikita mo na silang lasing. May hawak na baso ng gin at nag-aabang ng madaraang tao para pagtripan. Walang awa nilang ginugulpi ang mga mahihina, kahit wala namang atraso sa kanila. Isang gabi, habang nagiinuman sila sa isang bakanting lote, napansin nila ang isang itim na asong dumaan sa harapan nila. "Mukhang gutom na tayo," natatawang sabi ni Samuel. "Sakto, wala na tayong pulutan," sagot ni Dario. Isang malakas na palo ng kahoy ang ipinukol ni Samuel sa aso. Tumama ito sa katawan ng hayop, dahilan para mapaungol ito at matumba sa lupa. "Ayos, lagot ka sa amin," sigaw ni Randy. Ngunit nang lumapit sila upang tignan ang asong kanilang binugbog, laking gulat nila nang makitang wala na ito. Pagka-uwi nila, isang-isang nakaramdam ng kakaiba ang magkakaibigan. Si Samuel, habang naglalakad pa uwi, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Sa bawat kanto ng iskinita, sa bawat pagliko niya, may nakikitang itim na anino sa gilid ng kanyang paningin. "Guni-guni lang to," bulong niya sa sarili. Ngunit nang makarating siya sa harap ng kanyang bahay, biglang humangin ng malakas. Nang tumingin siya sa likod niya, may nakita siyang dalawang pulang mata sa dilim. "Aso?" tanong niya sa sarili. Ngunit hindi yon ordinaryong aso. Dahan-dahan itong tumayo sa dalawang paa, at ang katawan nito ay unti-unting nagbagong anyo. Isang nilalang na mahaba ang dila, matulis ang kuko, at may ngiting nagpapakita ng matatalas na pangil. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo nang makita si Samuel na nakahandusay sa kalsada. Putlang-putla, tila natuyo ang dugo, at ang nakangangang parang nais sumigaw, ngunit hindi nakalabas ang boses. Ang kanyang katawan, walang laman loob. "Diyos ko, anong nangyari kay Samuel?" sigaw ng isang ale. Nang mabalitaan ito ni Dario at Randy, napuno sila ng takot. Hindi nila maisip kung paano namatay si Samuel. Pero alam nilang hindi ito isang ordinaryong pagpatay. "Baka naman lasing lang yun, tapos nabangga ng sasakyan," sabi ni Dario. Pilit itinatago ang kaba. Ngunit ang sumapit ang hating gabi, si Dario naman ang nawala. Nakita siyang tumatakbo sa kakahuyan, tila may hinahabol o tinatakasan. At kinaumagahan, natagpuan siyang nakadapa sa isang puno, basang-basa ng sariling dugo. Ang kanyang katawan, wala na ring laman loob.
Si Randy na lang ang natitira sa kanilang tatlo. Nanginginig siya sa takot. Alam niyang hindi ito isang pangkaraniwang pangyayari. Diyos ko, kami ang pumatay sa asong yon. Kami ang may kasalanan, bulong niya sa sarili. Gusto niyang umalis sa baryo, ngunit hindi siya makatulog, hindi makakain. Sa bawat madilim na sulok ng kanyang bahay, pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya. Hating gabi, habang siya ay nakahiga sa kanyang papag, may narinig siyang mahihinang kaluskos sa bubong. Parang may kumakaluskos sa itaas ng bahay niya. Kinabahan siya. Pilit niyang huwag gumalaw. Ngunit biglang bumukas ang bintana at mula doon, sumilip ang isang pares ng pulang mata. Napaatras siya sa takot. At bago pa siya makasigaw, bumagsak mula sa kisame ang isang malagkit at mahabang dila. Pinalot ang kanyang leeg at hinila siya paitaas. Sa labas ng bahay, walang nakarinig ng sigaw ni Randy. At kinabukasan, natagpuan na lang siyang nakabigti sa puno na nasa likod ng kanyang bahay. Walang laman loob at nakanganga ang bibig sa walang hanggang takot. Lumipas ang ilang linggo at nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, may isang itim na asong gumagala sa kalsada. Tahimik lang itong naglalakad, pero ang mga pulang mata nito ay nagmamasid. Tila naghahanap ng susunod nitong biktima. At kung minsan, sa malalim na gabi, may maririnig kang isang bulong na tila nanggagaling sa hangin. Huwag kayong mananakit ng walang laban, dahil babalik ako para sa inyo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.